Isang mapagpalang umaga po sa bawat isang anak ng Diyos. Amen po. Amen. Kaya ko na tayo tumayo. Bago po natin simulan ang ating pagpuri at pagsamba sa Diyos, patuloy tayo manalangin. O Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, dakila at karapat-dapat tulad natin. Patuloy po na ang umaga nito ay iniaalay namin sa iyo. Tanging ikaw lamang, Ama, ang siyang mapapurihan. Tanging ikaw lamang, Ama, na siyang aming maluwalhati. At wala mo kung ibang nais sa Diyos sa mga ito, kundi patuloy na mapapurihan ang iyong banal na pangalan. Salamat po sa pagkakataon ito kami muling makapagpuri ang sama-sama ng iyong mga pinili sa lugar na ito, Diyos. Salamat po sa patuloy na kalakas ang pinagkakalob mo sa amin. Salamat sa buhay ng Diyos. Salamat kami nagagalak, Panginoon, upang purihin ka. Kami nagagalak, Panginoon, upang sambahin ka sa lugar na ito. Salamat po, Diyos, sa mga ito. Purihin ka, sambahin ka sa mga pagkakayang pangalan ng aming Panginoon.
Sunsets is free. When the sun sets free, when the sun sets free, is free. When the sun sets free, when the sun sets free, is free. Salamat Panginoon sa kalayaang magsamba at magpuri sa iyong banal na pangalan. Hallelujah. 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 Tuwing kamay mo, patuloy ka namin sasaluhin mo, Diyos. Sapagkat namin kami lang ang mga narapat-dapat. Alayan ng papuri. Ikaw ang Diyos ng mga pangyayari. Hallelujah. Worship your holy name, Patuloy kami, Panginoon, na nagpapakumbaba, sumasamba sa iyong banal na pangalan. We bow our hearts, we bend our knees. O Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God, bow our hearts with you. Oh Spirit, come make us humble. Turn our eyes, oh God. Turn our eyes. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not give our souls to another.
Give us your heart. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands. Give us your heart. Let us not leave our souls. So give us clean hands, oh God. So give us clean hands. Give us your heart. Yes, oh Lord. Our souls to another. So give us clean hands. Give us your heart. Let us not leave our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God, yes, oh God. Tulad namin inawit, Panginoon. Patuloy na ang puso ng bawat isang mahalang disipulo, Diyos. Patuloy, Panginoon, na wala kaming ibang sasambahin sa aming mga puso. Kundi tanging ikaw lamang. Hallelujah. Lahat na ikukulat sa iyong Panginoon. Who compares to you? Who set the stars into place? You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you?
Walang maitutulad sa iyo, Diyos, sa mundo ito. Hindi ka mapapantayan kailanman, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos na buhay na aming sinasambal noon ngayon ang pagpakailanman at mananatili namin mga kasama hanggang sa wakas ng mundo ito. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong maging anak ko. Salamat po, Diyos, sa araw na ito na kami. Binigyan mo ng pagkakataong makapagpuri. Maitaas ang iyong banal na pangalan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Worship your holy name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagpapaway sa mga anak ko. Kaya naman ang inawin, Panginoon, walang maipapantay sa iyo. Ikaw na siyang malikha ng mundong ito. Ikaw na siyang malikha sa bawat isa sa amin. Walang maipapantay sa iyo, Diyos. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin hanggang sa wakas ng aming mga buhay. Purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka sa mga pangyari. Pangalan ng aming Panginoon Jesus. Hallelujah. So tunay nga po mga kapatid na tunay naman ang palataya na sumusunod sa Panginoon, hindi siya nagsasawang magbigay papuri sa Diyos. Sapagkat ang buhay ng isang mananampalataya Kristiyano ay na kay Kristo. Sa darating ang panahon, tayo po ay haharap sa Kanya at ang ating gagawin ay ang pagpupuri sa Panginoon. Praise God. So ngayon pa lamang, atin pong mayroon tayong kagalakan na gawin ito sa ating puso, sa ating buhay. At ang Panginoon lamang po ang ating itinataas. So, ngayon pong umaga, pagpatuloy po tayo, no, sa salita ng Diyos at patuloy ito magsilbing kalakasan. So, purihin ang Panginoon at tunay nga po na lahat ng umiibig sa Panginoon ay patuloy na nasa ilalim ng pagsunod sa kanyang nais. Ang gabi, napakaganda ng panahon, alas napakaganda ng buwan, at sabi ko mo maghapon ay mukhang napakainit. Subalit kanina ho, sinalubong ho tayo ng ulan.
Subalit sinasabi ng salita ng Diyos, walang anumang makapag-ihiwalay sa atin sa Panginoon, sa pag-ibig natin sa Kanya, pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat po, no, naroon yung kanyang patuloy na pagkalinga, nandun yung kanyang patuloy na pagkalinga, minsan pinatunayan na ito sa krus ng Kalbaryo. Kahit na nga mayroon tayong ilang kapatiran, mayroong karamdaman at kagabi nagpaalam ng hindi makakapunta, but praise God, andito pa rin po. No? Paalis na lamang ng bahay, inabot pa ng ulan, subalit ang patuloy pa rin. No? So, masasabi natin sa ating sarili, ulan ka lang. At masasabi natin sa ating sarili, sa lahat ng umiibig sa Panginoon, karamdaman ka lang, basta ako susunod sa Panginoon. Praise God. So, halos mag-iisang taon na, at tapos na tumigil ang mga gawain, no? Tumigil po yung maging mga trabaho sa kalsada, maging mga sasakyan, tumigil po. Mag-iisang taon na. Pagpasok ng March, nagkaroon pa tayo dito sa church ng communion. Okay? And then, hindi natin inaakala na maging tayo ay madadamay sa ECQ ng Manila. So, akala natin okay lang, pero biglang dumating, since hindi pa naman wala pang ideya. Okay? Wala pang ideya anong uri ng karamdaman ito, no? Na dumadapo. Akala natin nung araw kapag hindi na makakalito, automatic, maaaring mamatay ka ilang araw kapag hindi ka mamadala sa ospital agad-agad. Sobrang nakakatakot kapag tinignan natin yung isang bahagi ng kwento. No? Subalit, kung nandoon yung ating pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon, sabi ni C.H. Spurgeon, Charles Spurgeon, ano ngayon kung tamaan man ako ng malaria? Sapagkat ang aking buhay ay na kay Kristo. Kung kanyang ipahihintulot na ako'y mamatay, makikita ko na siya. Subalit kung ipahihintulot niya ako'y patuloy pa rin mabuhay, makapaglilingkod pa rin ako sa kanya. Iyan ang prinsipyo ng mga mananampalatayang Kristiyano. Ang tunay na buhay natin ay na kay Jesus. Okay? At sa kanya lamang po umiikot ang buhay ng bawat mananampalataya. Although may mga bagay tayo ginagawa sa bawat araw, subalit walang ibang pinakang sentro, tanging ang Panginoong Jesus lamang. So ngayon kung umaga, pagpatuloy natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. No? So makita ho natin sa buwang ito, yung ating pong tema ay about love. No? The biblical meaning of love. So mahalagang nakita natin yung katangian ng Diyos ay maibigin. At yung kanyang pag-ibig ay kanyang inihayag doon sa krus ng Kalbaryo. Bagamat ang cross ay nagpapahayag din ng puot ng Diyos na tinanggap ng kanyang anak. Yung puot na para sa atin, tayo yung kinapuotan ng Diyos dahil sa ating paglabag, sa ating pagsuway. Subalit yung puot na yon ay tinanggap ng Panginoong Jesus sapagkat yung kahatulan ay kanyang tinanggap. Kahatulan na para sa atin. So ngayon tayo po ngayon ay mayroong kagalakan, mayroong kapayapaan at tayo ngayon naligtas. At mayroong tayong katiyakan. No? At ang tanging pinangahawakan natin ay ang tinapos na ng Panginoong Jesus sa krus. Yun lamang po at wala nang iba. So, ang sino mang lumalapit, nagbabalik loob, nagsisisi sa kanyang pagkakasala at tinanggap yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, mayroong tiyak na kaligtasan. Ngayon, ito'y kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So ngayon, unawain mo natin yung pakahulugan ng salita ng Diyos patungkol sa pag-ibig na ito. So, nakita natin sa New Testament yung pamantayan ng pag-ibig ng Diyos, hindi na ho tayo bilang tao. Kasi sa Old Testament, maliwanag na sinabi, no? Love your neighbor as yourself. Ang pamantayan ay ang ating mga sarili. Subalit may malaki hong problema doon. Bakit? Mas malalas yung pag-ibig natin sa ating sarili ay higit na malaki kaysa sa pag-ibig sa iba. So hindi ho natin talaga maihayag yung pag-ibig sa iba. Sapagkat yung naging pamantayan, sinasabi sa Old Testament, ay imperfect, imperfect yung pamantayan ng pag-ibig para i-extend doon sa iba. Tayo ho yun. No? Hindi ho perfect yung pag-ibig na nalalaman natin. So, binanggit ang unod, kumbaga hindi ho mali sabihin yun. Sapagkat yun ay mismo mula sa Panginoon, kay Yahweh.
para upang may paunawa sa tao, di ba, kumbaga, inilalagay yung katanungan na ganito, di ba mahal mo ang iyong sarili? So, ganon din naman yung pag-ibig mo sa iyong kapwa. Pero kapag pagdating sa application, mas higit yung pag-ibig ng tao sa kanyang sarili. Diba? So, kumbaga, mahirap na ialay yung buhay mo sa iba, no? Kasi, ang nakataya dyan, hindi yung kung ano, kundi yung kaligtasan mo, yung buhay mo, yung sarili mo, yun yung nakataya. So, napakahirap minsan na extend yung pag-ibig doon sa iba. Right? So, kumbaga, mahirap magsakripisyo. Ngayon, maunawaan natin na pagdating sa New Testament. Sinabi ni Jesus sa mga manampalataya, sa mga alagad, no? Kung paanong inibig ko kayo, mag-ibigan kayo. No? Kung paanong inibig ko kayo, mag-ibigan kayo. Although binanggit ni Jesus, kinot ni Jesus nung kausap niya yung isang lalaki. Pero for the sake na maunawaan ng lalaking mayaman, yung ano yung kautosan. Pero nung kaharap niya yung mga alagad, ito yung kanyang bintawang salita. Mag-ibigan. Kung paano inibig ko kayo, mag-ibigan kayo. So, yung standard ng pag-ibig sa panahon ng New Testament, hindi na yung ating sarili. Sapagkat imperfect yun. No? Kundi si Jesus. Kaya, ito yung napakahalaga ng bawat isa sa atin makilala ng lubusan si Hesus Kristo sa buhay. Hanggat hindi ho natin nakikilala ng lubusan ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita, patuloy tayong mabubuhay sa sariling pag-ibig natin. No? Kailanman hindi natin ma-extend yung bagay na yon. Isa sasabihin na, minsan tayo bilang mananampalataya, maaari mag-judge tayo sa iba. Nakapwa natin mananampalataya, itong tagal-tagal na itong Kristiyano, bakit ganito ganyan? Hindi ma-extend yung pag-ibig sa iba. No? So, kumbaga, malamang ganun ang maaaring mangyari hanggat hindi natin lubos na nakikilala si Jesus. Hanggat hindi rin natin lubos na nararanasan yung pag-ibig na mula sa Kanya. Sapagkat sabi niya, kung paanong inibig ko kayo, ang tanong, naranasan ba natin ang pag-ibig ng Panginoon? Yung makapagsasabi ngayong umagang Amen, siya lamang ang maaaring makapag-extend ng pag-ibig na ito na mula sa Panginoon. So, mahalagang maunawaan at patuloy natin kilalanin ng Panginoon Jesus. Makita ho natin na ito yung standard ng pag-ibig sa panahon ng New Testament. At ang Kristyanismo, no? Ang Kristyanismo, likas na sa Kanya ang salitang pag-ibig. Kung papasilin ho natin, maging Word of God ay mayroong iba't ibang kapahiyagan patungkol sa pag-ibig, yung imperfect love ng tao. Pagka sinabi mo natin storge, is affection, no? Yung philia or phileo, friendship, love. Yung eros, madalas na sinasabi ng ilan, nung nakaraan, no? Mayroong isang police na separated, hindi naman separated, mag-iba lang yung kanilang titirahan, at nasumpungan niya yung kanyang asawa na mayroong ibang kasama, sa kanyang kwarto, binaril niya yung lalaki. Okay? Nakasama doon. And then mayroong nag-comment sa ibaba, ang sabi, talagang nakakamatay ang pag-ibig. Sabi ng nagsumagot doon sa baba, sabi niya, hindi yan pag-ibig, no? Lust yan. So, ito yung tinatawag natin eros or sexual erotic, no? Love. Hindi ho ito yung love na mula sa Panginoon. Masyadong makasarili ho nito. Okay? Yung isa is ludus, no? Playful, casual, uncommitted. Yung isa naman is pragma. Okay? And then, pilanteia, it means self-love. Mania, obsessive, possessive, addictive, dependent. Okay? Gusto niya palagi sa kanya na lamang, sa kanyang sarili, kumbaga, masyadong obsessed, no? So, hindi ho yung pag-ibig. Akala niya pag-ibig, no? Umiikot sa kanyang sarili lamang.
Yun yung pag-ibig na alam ho natin bilang tao. Ang kasarili. No? May mga panahon sa atin bilang Kristiyano hanggat hindi natin sinusuko yung buhay natin kay Jesus sa Panginoon. Ito ay lilitaw at lilitaw. Okay? Kaya ngayong umaga, bago matapos ang buwan na ito, makita ho natin ano yung kahulugan ng salita ng Diyos. Ano yung kahulugan ng Word of God patungkol sa pag-ibig. Self-love can be a natural and healthy appreciation of self, but also has a potential to easily become excessive, narcissistic, and selfish. Yun ho yung problema. Although ito'y natural na, okay, mahal natin ang ating sarili, no? At walang tao na hindi niya mahal ang kanyang sarili. May mga panahon na parang galit sa kanyang sarili, pero siya rin yun. Okay? Kinakausap niya. So, dahil sa kanyang mga nagawang kamalian, palagi sinisisi yung kanyang sarili, pero ang totoo, nandoon pa rin yung higit na pag-ibig sa kanyang sarili. So, anong sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-ibig sa sarili? Mapapansin mo natin ang Mark chapter 22 and 39, no? And Matthew 22 verse 39, nasabi ng Panginoon, love your neighbor as yourself. No? Hindi ho masama sapagkat natural nga po yung pag-ibig sa sarili. No? Mahal po ba natin ang ating mga sarili? Dapat lang. Sapagkat mismo ang Word of God ginamit nito na pamantayan minsan. No? Nakikita ng Panginoon na alam niya na mahal natin ang ating sarili. Kaya nga minsan yung mga panahon gusto nating maligtas. Nung panahon wala pa tayong Kristo sa buhay. Gusto nating iligtas ang ating sarili. Dumating ang panahon na tayo po'y haharap sa Panginoon. Gusto nating iligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Gusto nating iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng gawaing pang-relihiyon. Yun yung mga ginagawa natin pinagkakabalahan. Kasi mahal natin ang ating sarili at ayaw natin mapahamak. Sapagkat alam natin na isang araw tayo po'y mamamatay at haharap sa makapangyarihang Diyos. Noong panahon na hindi pa natin kilala ang Panginoon, todo yung effort na ginagawa ko natin. Okay? Dahil mahal natin ang ating sarili. So sabi ng Word of God, love your neighbor as yourself. So hindi ko masama. Ang problema, napapasama ko ito, yung labis na pagmamahal na sumisentro sa kanyang sarili. Tayo, bilang mga Kristiyano, tanda po natin ito. May mga panahon sa buhay natin, nakala natin si Lord yung sentro. Ito yung bagay dapat ingatan natin at iwasan natin. Okay? Kasi minsan, hindi tayo naging aware sa ginagawa natin. May mga panahon sa buhay natin, no? Na kapag tayo po, actually minsan, madalas itong maaaring mangyari. Okay? Madalas na kapag nangyayari ito, no? Kapag dumarating ang panahon ng pagsubok, dumarating ang panahon na maaaring nasasaktan tayo, dumarating ang mga panahon ng kahirapan sa buhay, lumalabas dyan yung pagiging self-centered ko natin. Na minsan ang tingin natin, Panginoon, ganito yung gawin mo sa akin, Panginoon, ganito yung bagay na iparanas mo sa akin. Or may mga panahon sa buhay natin na pinangahawakan natin yung salita ng Diyos, pero ang totoo, minsan, mas higit na sentro pa rin yung ating sarili. Paano ang nangyayari? Halimbawa, sa buhay po ni Job, di ba? Nung panahon na lumanas si Job ng kahirapan sa buhay. Ang kagandahan kay Job, sapagkat hindi yung kanyang sarili na magmukmuk siya sa gilid, nasasabihin niya, Panginoon, tingnan mo yung pinagdadaanan ko, masyadong napakahirap na, nagkasulat-sulat yung aking katawan, Panginoon. Okay? Wala tayong marinig na ganoon na sinabi ni Job. Ayun, tingnan mo, yung aking mga anak namatay lahat. Alam ng Panginoon yung nangyayari sa kanya. Pero hindi niya nagawa yung mga ganong bagay sapagkat hindi siya nakasentro sa kanyang sarili. Nakasentro siya sa Diyos. Kaya niya nasabi sa kanyang asawa,
Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi ang mga bagay na ito? At ang sabi ng Word of God, nagpatira pa si Job, nasayad ang kanyang ulo sa sahig, no? At nagpuri sa Diyos. Madalas doon nagaganap na nasusubo kung tayo nakasentro sa ating sarili. O minsan talaga dumarating ang panahon ng kirot, sakit, hirap. No? Pero madalas kapag ka nakasentro ka sa Panginoon, ang nakikita mo ang ginagawa ng Diyos. Pero kapag ka nakasentro ka sa iyong sarili, ang madalas na nakikita mo yung hirap na pinagdadaanan mo. So, kung papasin po natin, may mga pagkakataon na minsan dapat tayo maging aware kapag dumating man yung mga panahon na yun, sapagkat doon nakikita, nasusubok, akala natin, Kristiyano na ako, hindi na ako tatamaan, hindi na magiging sentro ng aking sarili. Ang Panginoon na magiging sentro ng buhay ko. Darating ang panahon, susubukin niya ng Panginoon. Kaya inaawit natin, Jesus be the center of this church, of my life, no? Pero susubukin iyan ng Panginoon pagdating ng takdang panahon. Dumating man ang panahon na yan, ito lang dapat natin gawin. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hindi ka basta-basta matitinag. Hindi ka basta-basta mawawala. Ang pag-asa mo ay buong-buo sa Panginoon. Okay? Darating ang panahon, matatapos ang lahat ng kahirapan at nakatayo ka pa rin at matatag na kay Jesu Kristo. So, ito yung mga bagay na dapat natin iwasan sa ating sarili. No? Higit na pag-ibig sa sarili. Madalas na hindi problema na mahalin natin ang ating sarili. Kadalasan ay higit nating mahal ang ating sarili at kaunti lamang sa iba. Ano sabi ni Paul sa Philippians chapter 2 verse 3? Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, value others above yourselves. Saan po naka-adjust to? Sa mga mananampalataya sa Pilipos. No? Kumaga, sabi niya, higit yung pahalagahan yung iba kaysa sa inyong sarili. Huwag kayong gagawa para sa inyong sarili, kapakanan lamang. So, mapapansin po natin ang katotohanan ito sapagkat dito pa sa itong talata ito sa Philippians chapter 2, no? Kasunod na binanggit doon mula sa verse 5 hanggang 11, ipinakita ang Panginoong Jesus. No? Ginawang illustration si Jesus na bagamat siya'y Diyos, hindi siya nagpumilit na maging kapantay. No? O hindi siya nagpumilit na hindi siya pumilit sa ganong kalagayan niya. Pagkos sinubad niya ang lahat ng katangian ito. No? At nagpakababa, nagkatawang tao. Nung panahon nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, hindi lamang nagkatawang tao, yung buhay niya ay kanyang inihandog sa krus ng Kalbaryo. Kikita mo natin, ito yung eksaktong kapahayagan ng pag-ibig ng meron ng Panginoon. Meron kababaang loob. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa iba, para sa atin. Kung bakit tayo nagkakatipon-tipon sa lugar na ito, bakit tayo nag-fellowship sa lugar na ito, bakit meron tayong kagalakan ngayong araw na papurihan ng Panginoon? Dahil alam natin sa ating sarili na tayo po'y tinubos na. Tayo niligtas na. Dahil mayroong naghandog ng kanyang buhay. Hindi niya na iniisip na mamamatay ako doon sa krus. Kanyang binanggit sa Ama, hindi ang kalooban ko, bagkus ang kalooban mo maganap. Kapatid, kapag tayo'y tunay na umiilig sa Panginoon, higit na nangingibabaw yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. So ngayon, tingnan ho natin, no? Most sins stem from love of self and lack of love for God and others. Okay? Yung kawalan ng pag-ibig, no? Kumbaga,
kawalan ng pag-ibig sa Diyos at sa iba, dito ho madalas nag-uugat ang kasalanan. So, isipin ho natin ito, no? Yung galit, no? Yung pagkapuot, yung pagkamakasarili, no? Yung pagpatay, yung mga usap-usapan, yung paninira, yung pagiging mapagmataas, lahat ng ito ay resulta ng pag-ibig sa sarili. Okay? Ang pag-ibig ng tao ay nasakop ng kasalanan. May pag-ibig tayo, pero ang pag-ibig na meron tayo, ito ay nasakop ng kasalanan. Kaya imperfect yung pag-ibig na meron tayo. No? Sabi ni, may kalimutan ko na yung sabi. Sabi ni Miriam, no? Miriam Iberson, no? Kapag sumagot ka sa exam at wala ka maisagot, ilagay mo yung salitang mahal. Sapagkat ang pagmamahal, sabi niya, kailanman hindi mali. Ang problema ka lamang doon, yung taong nagmamahal, nasakop ng kasalanan. Kaya minsan yung pagiging pagmamahal niya yun, makasarili. Iba? Sabi nga sa isang tula, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Hindi po, ito kasi yung uri ng pag-ibig, no? Na nasakop ng kasalanan hanggang sumira ng buhay. Yung pag-ibig na hindi pinasakop kay Jesucristo. Yung pag-ibig na mula sa Panginoon, hindi baling masaktan ka. Hanggang alam mo, inaayos ka ng Panginoon na nagmamahal sa iyo. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3, no? Although 1 to 5 po ito, pero tingnan mo natin yung unat na namang bahagi ng 2 Timothy chapter 3, no? 1 and 2. Sabi ni Paul, but mark this, okay? But mark this, but notice that in the last days, grievous times shall come. Kailan ho ito mangyayari? Well, kung sinabi dyan, last days, huling panahon. No? Bakit hindi yung mangyayari? Verse 2, for men shall be lovers of self. Okay? Lovers of money. Boastful, haughty, railers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Okay, dito lamang tayo sa talatang ito, although marami pang binanggit. Okay? Pero dito po sa passage na ito, pinakikita ng tao sa mga huling araw, no, ay magiging makasarili sa Tagalog version. Pero dito huminigyan pansin yung salitang lovers of self. Okay? Yung kanyang sarili na lamang, yung sentro, yung sarili niya na lamang ang kanyang susundin. Yung sarili niya na lamang na direksyon. Kumbaga, lahat puro sa kanyang sarili. Wala siyang pakialam sa iba, wala siyang pakialam sa Diyos. May mga panahon, may mga tao na mahal ang Diyos sapagkat mayroong tinatanggap. Diba? Nung panahon hindi pa tayo nananampalataya, kung meron pa naman kayo yung tago, sa harapan ng mga negosyo na meron tayo nung araw, no, hindi ko nakot yun. Kumbaga, makikita niyo po, no, bakit merong mga images sa mga tindahan? Pumasok kayo sa isang Chinese store sa tapat ng GY, alas magkatabi, iwan po si isang Chinese image, no? At saka yung isang image din, no? Na kinikilala ng RC, no? Magkatabi, bakit po inilalagay? Number one, yung pampaswerte, may matatanggap po sila. Okay?
Ganun kasi yung tao eh. No? Kumbaga sige dyan ako, kumbaga magkaroon ka lamang ng mga bagay-bagay. Yung mga taong sumusunod sa Panginoon nung araw, bakit sila sumusunod? Hindi dahil mahal nila ang Panginoon. Kundi dahil meron silang tinatanggap mula sa Panginoon. Tumanggap ng kagalingan, tumanggap ng pagkain, naghimala ang Panginoon sa kanila. Kung bakit sila sumusunod kay Lord? Dahilan mayroon silang natatanggap. Ang kapatid, i-check natin ang ating puso. Bakit ka nananatili? Talaga mga pundasyon natin na kay Jesus. O may mga panahon na dahilan mayroon tayong natatanggap. Payapa, mayroon tayong kapanatagan. Lahat ng ito po na maaaring tanggapin natin sa Panginoon, no? Ito po ay binipisyo na lamang ng ating pagsunod sa Kanya. Subalit ang pinakamahalaga dito, ang Panginoon na nasa atin, na dapat natin higit na kilalanin sa ating buhay. Mawala man yung bagay na inaasahan mo sa Kanya, patuloy ka pa rin susunod. Sapagkat ang mahal mo ang Panginoon at hindi yung binibigay sa iyo. Mahalagang maunawaan natin ito sapagkat sa panahon natin ngayon, kapag hindi natin ito maunawaan, bagaman tayo nasa Christian community, maaaring ganun pa rin yung attitude ho natin. Sapagkat ito ho yung warning sa mga huling araw. Mangyayari sa panahon natin ngayon. Lovers of money. Okay? Kung makita natin, self-love is natural, but it is not Christ-like or spiritual. Tingnan ho natin, isa-isa natin ang biblical meaning. Una-una, biblical love is not self-love, but rather self-sacrificing love. Nung tayo ho'y naging mananampalataya, minsan ito ho yung mahirap gawin. Okay? Ito yung nahihirapan tayong gawin. Ngayon maunawaan ho natin ang pagiging Kristiyano ay mayroong sakripisyo. No? Sabihin mo sa iyong katabi, mayroong sakripisyo. Kung hindi mo natin maunawaan yung salitang sakripisyo sa pagiging Kristiyano, hindi ka tatagal sa pagiging Kristiyano. Kung ang nakikita mo puro kabutihan, puro mga bagay na mga ganda na maaaring matanggap mo, hindi ka tatagal sa pagiging Kristiyano. Yung sakripisyo kasama niyan pati yung bagay na maaaring baguhin, alisin, tanggalin sa iyo ng Panginoon, gagawin niya. No? Pero bago mo gawin yung sakripisyo, unawain mo muna na mayroong nang naunang nagsakripisyo para sa iyo upang mayroon kang maging halimbawa sa buhay. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 18, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. Okay? And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material position and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with action in mouth. Okay? So, kung mapapansin po natin, ang talata, mayroon tayong halimbawa. At ang halimbawa ito, hindi yung sino mang Kristiyanong nakikita natin sa ating paligid. No? Kung mayroon tayong magandang halimbawa, salamat sa Panginoon. Pero huwag mong i-fix ang iyong paningin sa kapatid na nakikitaan mo ng kabutihan at maaaring maging halimbawa mo. Kundi ang tuon ng paningin mo ay kay Hesus Kristo kung paano Kanya tinubos. Mauunawaan mo namang yung mayroong sakripisyo ito kung ikaw mismo ang nakaranas sa buhay o naranasan mo sa buhay na iligtas ka ng Panginoon ng panahon na inihandog niya kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, na kanyang buhay ay naging sakripisyo para sa atin. So makikita ko natin dito ang kapahayagan ng Panginoong Hesus. No? Inialay niya kanyang buhay. At pagkatapos sinabi ni John sa atin, no? Unang-una sa mga mananampalataya kanyang sinusulatan. Bagamat nasa panahon ng pag-uusig kasi mga huling pesta nito ni John.
nasa gitna mismo ng pag-uusig. Alas mapansin natin, wala siyang ibang itinuturo tungkol sa pag-ibig. No? Nagkakagulo na, nahihirapan na yung mga Kristiyano. Ang ibigan kayo, ganun pa rin yung turo ni Jan. Dumarating ang panahon, inuusig na sila. Patungkol pa rin sa pag-ibig ang kanyang itinuturo. Kaya mapansin ninyo, hanggang kauli-hulihan ng talata ng kanyang isinulat, mayroong kapayapaan si Jan. Dahil nabubuhay sa pag-ibig ng Panginoon. So, in-apply ngayon dito sa talata ito. No? Although, ginamit kasi napaka-plain po ng talata ng pagkakasulat ni Jan. Na hindi mo na kinakailangan pa na mas malalim na yung tinatawag natin mga exegetical study. No? Hindi na kinakailangan pa sapagkat napakalinaw na ng kanyang turo. Okay? Direktahan. At ito nagbigay siya ng halimbawa. No? And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Yung context ng panahon na yun, halimbawa, itong kapatid na ito, inusig ho siya. Wala na siyang mapuntan, wala na siyang matirahan. Ako naman, hindi pa nahuhuli. So, kinakailangan ko i-extend. Kasi napaka-risky nung time na yun. Natulungan mo yung kapwa mo, mananampalataya. Kasi oras na puntahan mo yung kanyang bahay, puntahan mo siya sa kulungan, ikaw naman ngayon susundan. Ganun mo katindi pag maging Kristiyano ng araw. So, bakit sabi ni John, sabi ni Jan the Beloved, no? We ought to lay down our lives kahit na maging kapalit nito ay ang buhay natin sa daigdig. Gawin natin. Na ma-extend natin yung ating pag-ibig sa ating kapatid sa pananampalataya. So, pinaka-illustration yung ginamit, if anyone has material position and sees a brother or sisters in need, but has no pity on them. So, eksakto ganun kagaya ng sinabi ko yung background nito. No? Nahihirapan yung kapatid na ito na maaaring nasa bilangguan. At yung Kristiyano, takot na puntahan siya. Kasi baka siya naman yung puntahan, habulin, imbestigahan, ipabilanggo. Yung panahon, wala nang bilanggo. Wala nang gaanong investigasyon na mangyayari. Kung Kristiyano ka, automatic na yun, sa bilangguan ka. Napakahirap mabuhay ng araw. Pero ito pa rin yung sinasabi ni John. Sa atin po bilang Kristiyano, no, magagawa ho natin ang sakripisyo ito. Sa paanong paraan? Unang-una, isuko natin yung ating sarili, yung ating buhay kay Kristo. At pagkatapos tanggapin natin yung pag-ibig na kanyang ipinagkaloob at maunawaan natin ang kadakilaan ng kanyang pagmamahal. Once na maunawaan ang pag-ibig ng Panginoon, tiyak na magiging pagpapala ka sa iba. Kahit na magsakripisyo ka pa. No? Mapansin natin na ganito yung pinag-uutos ng Panginoon. Napakahalaga sa mga mananampalataya na nangingibabaw ang pag-ibig na nandoon yung sacrifice. Oh. Pangalawa, biblical love is generous, not selfish or greedy. So, kung yung pag-ibig na nagdaigdig na ito ay makasarili, ngayon makita mo natin na pag-ibig na mula sa salita ng Diyos ay ipinapahayag na ito ho, hindi ito nakatuon sa kanyang sarili. Bagos marunong itong mag-extend sa iba. 1 Corinthians chapter 4, verse 9 to 10. Ipinakita uli ang isa pang halimbawa sa talatang ito. In verse 9, sabi ng talata, okay, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Wala tayong anumang maibigay sa Diyos. Wala tayong anumang maibigay sa Kanya, maiharap sa Kanya. Walang anumang maaari kang dalhin sa Panginoon para isuhol mo sa Diyos.
para ibigin kanya. Pero yung pag-ibig ng Diyos ay labis-labis. Nainihayag niya ang kanyang pagmamahal na ito. Nag-isugo niya ang kanyang anak sa daigdig. Kung titingnan mo natin, matinding pagmamahal ng Panginoon. Bakit niya ibababa ang kanyang sarili sa level ng tao? Bakit ibababa niya ang kanyang anak sa level natin? Sa kanyang nilikha? Siya ay Diyos eh. Alam niyo po, sa Old Testament, mapapansin ninyo, yung mga ginagamit na salita, halos ibinababa sa level ng tao. Halimbawa, sa Old Testament, ginamit yung salitang narinig nila Adan na naglalakad sa halamanan si Yahweh. Okay? Yun hong salitang naglalakad, ang totoo, ang Diyos ay Espiritu, paano siya maglalakad? Ginamit lamang yung salitang naglalakad para ipaunawa na nandoon sa halamanan si Yahweh. Okay? Yung pagkakagamit ko ng salita, ibinaba lamang sa level ng tao upang maunawaan yung kwento na nandoon ng Diyos. So, madalas ko natin mapapansin yung mga ganong mga kataga, no? Sa Biblia. Halimbawa, si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moses. So, ibinababa lamang sa level ng tao. Okay? Para maunawaan ngayon, hindi lamang sa pamamagitan ng isang salita, kundi mismong nagkatawang tao ang Diyos. Ibinaba sa level natin sapagkat hindi natin maabot ang Diyos. Patuloy na inaabot ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng kautusan ng batas, sa pamamagitan ng mabubuting gawa, subalit walang naliligtas. Maliban na ang Diyos ang gumawa ng hakbang at ang tao ay abutin ng Diyos. So ang nangyari, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak ng katawang tao, ipinanganak ng isang birhen. Hindi lamang siya basta ipinanganak, bagkus siya'y naging handog para sa kasalanan, ibinigay para sa atin. Sabi ng talatang binasa natin, no? He sent His Son, His one and only Son, into the world that we might live through Him. Wow, mapagbiyaya ng Diyos sa atin. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Napaka-generous po ng Panginoon. Napaka-generous niya na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin, na tayo po ngayon ay magkaroon ng kaligtasan. So, ang nangyari, hindi man natin po wala ho tayong pag-ibig para sa Diyos eh. No? Wala ho tayong pag-ibig sa Diyos. Nung araw, hindi pa tayo mananampalatay. Sinasabi natin, mahal ko talaga ang Diyos ng araw eh. Kaya nga, tuwing Biyernes na mamanata ako dyan sa simbahan, yan ako palagi kasi mahal ko ang Diyos eh. No? Tuwing Wednesday, nagiging ako sa simbahan, ito ginagawa ko. Ang tanong, yung hubay talaga pagmamahal? O dahilan lamang may makukuha ka sa Kanya? No? So, hindi mo dahil nauna na natin inibig ang Diyos, kundi siya yung unang nagmahal sa atin at Kanya ipinakita ang Kanyang pag-ibig sa atin. Ngayon, maunawaan natin ang pag-ibig ay nandoon yung pag-extend ng buhay din natin naman sa iba. Number one na pwede mo natin gawin na ma-extend yung ating pag-ibig sa iba, na makita ho natin ang daigdig, ang mga tao na patungo sa kapahamakan. Kung mahal natin ang ating kapwa, nasa atin po yung pagpapaalala sa kanila na sila'y bumalik sa Panginoon, magbalik doon sa Diyos. At si Jesucristo tanggapin nilang pagmamahal ng Diyos na inihandog doon sa krus ng Kalbaryo. Oh. Mahal ho ba natin ang ating mga kaibigan? Mahal ho ba natin ang ating mga pamilyang hindi pa kilala ang Panginoon? Napapanahon na yung pag-ibig, ikaligtas ang tinanggap po natin, i-extend natin sa kanila.
Hindi lamang ito sa pamamagitan na maaari kang magbigay ng kung ano man sa kanila. Number one na gagawin ko natin, i-extend sa kanila yung kaligtasang tinanggap ko natin sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Huwag ko natin hayaan na tayo lang yung ligtas. Kung paano ibinigay ng Panginoon, ng Ama, kanyang anak, tayo naman, i-extend ko natin na maipakilala ang bugtong na anak sa ibang tao. Una, sa ating kapamilya. Pangalawa, sa ating mga kaibigan. Sa ating mga trabaho. Pangatlo, biblical love is an ending, not a temporary feeling, emotion, or attraction. Okay? In Romans chapter 8, verse 38 to 39, sinasabi ng talata, "For I am convinced that neither death nor life, either angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither high nor deep, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Napakaganda ho ng pagkakasulat ni Apostle Paul sa mga taga-Romans upang bigyan katigakan na walang anuman, walang sino man na maaaring makapaghiwalay sa pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi lamang ito panandalian sa atin bilang tao hanggang nandoon yung emosyon ng pag-ibig nangingibabaw. Pero dumarating ang panahon na maging sa tao ay merong hangganan. Pero ang Diyos po, no, kapag kainibig ka ng Panginoon, nandoon yung kanyang pagmamahal. May mga panahon, pakiramdam mo hindi ka na mahal ng Diyos. No? Subalit, unawain ho natin ang katotohanan, minsan pakiramdam mo lang na hindi ka mahal ng Diyos. Kasi minsan, yung nagiging batayan natin, yung kung ano ang sitwasyon, ano ang nangyayari sa paligid. Okay? May mga panahon, pakiramdam natin, iniwan na tayo ng Diyos. Okay? Ang batayan kasi natin palagi, yung kung ano ang nagaganap. Pero sa kung ano man ang nagaganap, wala ho tayong sapat na kaunawaan para unawain yung mga sitwasyon na kung ano ang ginagawa ng Diyos. Pero madalas sa kabuuan, plano ng Diyos, kasama ng kanyang pag-ibig, nais niya na tayo po ay patuloy na lumago at nandoon yung kanyang pagmamahal sa atin. May mga panahon sa buhay natin na minsan akala natin patungo na tayo sa isang napakadilim na kapahamakan, pero alang-alang sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, may mga panahon o madalas maraming mga pagkakataon na wala ka namang ginagawang solusyon sa sarili mo, siya ang gumagawa. Siya ang kumikilos. Pinatutunayan lang ng Panginoon yung kanyang pag-ibig. May mga pagkakataon nga lamang sa buhay po natin, hindi natin lubos maunawaan ang pagkilos ng Diyos. Dahil sa limitadong kaisipan po natin. Mapansin po natin na ang kanyang pag-ibig ay palagi nandiyan. May mga panahon na pakiramdam natin hindi tayo mahal ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Unawain ang salita ng Diyos. Sapagkat minsan hindi pa ho nangiiwan ng Diyos. Pang-apat, biblical love is undeserving and often unreciprocated. In Matthew chapter 5, verse 43 to 44, ganito po ang sinasabi. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Hindi ko nito, ano? Dito, masusubok ko tayo, no? Halos, itong Matthew ay naisulat na rin sa mga panahon na mayroong pag-uusig. Pero actually, isinulat ni Matthew kung ano ang kanyang narinig sa Panginoon Jesus. Nangangahulugan ng panahon na yun, bagamat nasa tayo na sila ng pag-uusig, maaaring paalala ito dun sa sinusulatan ni Matthew, no? Na inuusig, dumaranas ng persecution. Pero yung original hearers ko nito, halos hindi pa ho dumaranas sa time na mayroong pag-uusig.
yung sinasabihan ng Panginoon. Okay? So, ngayon, kung papasilin po natin, inihayag ng Panginoon, no? Ito yung pag-ibig na mula sa Diyos. No? Kahit na hindi karapat-dapat, maaaring iparanas ang pag-ibig na ito. Mga taong maaaring hindi katanggap-tanggap para sa iyo. Tayo bilang tao, dumarating ang panahon at bawat isa sa atin, sigurado ako, na maaaring dumating ng punto na mayroong kinakasamaan ng loob, mayroong mga tampuhan. No? So, bawat isa sa atin nakaranas na ganitong karanasan. Okay? O maaaring mayroong mga nararanasan tayo sa kasalukuyan. Pero ngayong umaga, kahit sa tingin natin hindi karapat-dapat ng kapatawaran, no? Para sa atin, napakabigat ng kasalanan. Palaging papasok ang tanong, sino ba tayo para hindi magpatawad kung tayo pinatawad ng Panginoon? Ang pagpapatawad ay maranasan lamang ho natin kung naunawaan natin ang pag-ibig at naranasan natin ang pagmamahal ni Kristo sa atin. Ang sino mang nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, tiyak na alam niya rin na siya'y pinatawad na. At ang sino mang pinatawad na ng Panginoon ay kayang mag-extend ng forgiveness nila. No? Ang hirap talaga po kasi magpatawad. Akalain mo, no? Na yung puso ko nilagyan ng asido, binartilyo, nilagyan ng mga bubog at kung ano-ano. Ang hirap nga, no? Pakinggan mong maigi. Ang hirap nga. Pero sino ba talaga tayo? Paano tayo tinanggap ng Panginoon? Hindi yung sarili nating pakiramdam yung pamantayan ngayon. Ang pamantayan ngayon ay si Hesus Kristo. Na nasaktan natin noon, no? Nagkasugat-sugat yung kanyang katawan dahil sa ating mga kasalanan. Dumalo yung kanyang dugo upang tayo mahugasan sa ating mga sala. Ginawa niya yun na kahit na wala pa tayong magagawa upang tayo matanggap ng Panginoon. Ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Binigyan ng mas malalim na emphasis yung pag-ibig dito ng Panginoon. Na maging kaaway ay pinag-uutos ni Lord na ibigin at ipanalangin. Naalala ko yung isang, although hindi naman ito Christian movie, ano? Yung isang pelikula, no? May pelikula na noong araw, no? Wala pang pandemic. Yung Fallen 44 ba yun? Yung mga, mga Japanese na mayroong namatay. Tapos, inalagaan, nakuha yung isang foreigner na halos kabilang doon sa mga hinatulan. Nakuha ng isang tribe ng grupo ng mga samurai. Okay? Pagkatapos, meron siyang napatay doon, nakabilang doon sa grupo ng mga samurai na yun. Ngayon, inalap po siya. Okay? At pagkatapos, doon sa isang bahay, inalagaan po siya. At mayroong isang babae doon na, kumbaga, napakaganda ng pakikitungo sa kanya. Okay? Hanggang sa gumaling siya ng gusto. Pero yun pala, nandun yung sama ng loob ng babae ito at gusto siyang patayin. Kasi, yung napatay niya sa labanan, asawa ng babae yun. Alam niyo, yun yung pinakamahirap eh. Minsan nangyari yan sa Christian history. Si Jim Elliot, na isang missionary sa Ecuador, nung bumagsak yung kanilang sinasakyan, ang sabi ng kwento, buhay pa si Jim Elliot nung bumagsak. No? Yung kanilang sinasakyan aeroplano. Doon sa isang tribe na magpadhusa. And then, ang ginawa ho ng chieftain, mga cannibal ho to eh. Alam na natin kung ano nangyari. So, ayun, yun naging hangganan ng buhay ni Jim Elliot. Dumating ang panahon, yung kanyang asawa naman ang pumunta doon sa lugar. Alam niyo, nag-umpisa sila mag-mission, nabigay ng kung ano-ano, in-educate yung mga tao, at unti-unti na ipakilala si Kristo. Dumating yung time, nakausap ni Elizabeth Elliot yung pumatay sa asawa niya na chieftain doon.
Dumating yung time na nag-usap sila, pero naging Christian ho itong chieftain na ito. No? Nakausap niya. So nagkikwentuhan sila, parang ang sakit sa kanyang dibdib. Pero alam niyo, hingit na nalibago sa kanya, sabi niya sa kanyang sarili, inidigto ng Panginoon, tinubos ko ng dugo ni Kristo. At ngayon naligtas at nagpapasko ko yung chieftain na yun. No? Sino ako para hindi magpatawad? Nilapitan niya, niyakap niya yung tao pa. Alam niyo, hindi pinakamasakit no? Ito yung kumain sa asawa ko. Ang hirap ng gano'n. Sino ba nakaranas ng gano'n? Wala. Yan yung karanasan natin. Hindi na itutumbas sa hapdi at kirot na kanilang pinagdaanan. Kung nagawa nila, sabihin mo sa iyong sarili, magagawa ko din. So, unang-unang pamantayan ng Panginoon. Ang pangalawa, no? Meron ng mga naunang mga kapatid natin sa pananampalataya. Nagawa nila. Tayo naman sa panahon na ngayon, magagawa din po natin. Sa tulong at biyaya ng Panginoon. So, ganun po mismo ang ginawa ng Diyos sa atin. Sabi po sa Romans chapter 5, verse 10. No? Romans chapter 5, verse 10. For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we say through His life. Panahon na wala pa daw tayong magagawa. Panahon nasa gitna tayo ng pagnamumuhay sa kasalanan. Anong ginawa ng Panginoon? Naging handog ang kanyang anak upang tayo ay ma-reconcile. Mapag-ayos. No? Maayos yung ating buhay. Pagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. No? Binigyan din po sa talata ito yung salitang, while we were enemies. No? Mga kaaway pa tayo ng Diyos. Kinabubutan pa tayo ng Diyos ng araw. Pero anong kanyang ginawa? Pinag-ayos niya tayo sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yun yung standard ngayon. Hindi na yung ating mga sarili na pakiramdam. Hindi na yung ating sarili na nakikita, kundi si Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Panglima, panghuli, biblical love is lavish. Ano yung word na lavish? Kasi tunog po siya ng lavish. Okay? Higit pa ho, napakadakila ng pag-ibig na meron ang Diyos. No? Sabi po ng 1 John chapter 3, verse 1. See what great love the Father has lavished on us. Okay? That we should be called children of God. Ito yung napakaganda nating mga kaaway na tinanggap bilang mga anak. Ganon kadakila yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Minsan, tatanggapin mo lang yung katanggap-tanggap. Tatanggapin lang natin kung sino yung kabilang sa grupo natin. No? Pero napakalaga. Bakit po minsan mayroong mga mayroong religious one? Okay. Nangyari nung nakaraan, dyan po sa may Aquinas, no? May mga grupo na sinira yung mga images. Okay? Sa atin po, hindi ko natin kinikilala yung ganung mga images. But as Christian, wala tayong karapatang sirain doon. Maliban na may mga manampalataya na maglumapit na sila nagpapay-ari noon at kailang isinurinder. Pastor, ito sinusurrender ko na po ito. No? Ibig sabihin, ang pinuputol na yung ugnayan ng kapatid na ito doon sa kanyang mga naging Diyos-Diyosan. Pero mga kapatid, wala tayong karapatan na sirain. Pupunta ka doon sa lugar nila at sisirain mo yung kailang ginagawa. Wala akong maliligtas dyan. No? Wala ho. So, hindi ko alam kung sino gumawa ng ganon. No? Kasi sa kailang paniniwala yun. So, anong kinalaman ito dyan? Kasi may mga panahon,
Hindi mo kasi tanggap yung kanilang paniniwala, kaya galit ka na rin sa kanila, kaaway mo na sila, at kung ano kanilang ginagawa, kinaiinisan mo at gagawa ka ng paraan. Tuloy nagkakagulo. Alam niyo ho, bilang mga Kristiyano, nandun yung pag-extend ng pag-ibig. At dahil sa pag-ibig ng Panginoon, pwede mong i-share sa kanilang Panginoon. At darating ang panahon, baka dumating ang time na sila naman po ay makakilala kay Jesus na siyang Panginoon at tagapagligtas. Subalit wala tayong karapatang gawin ang bagay na yun. Kung meron ka na dapat na i-extend sa iba, tanging ang pag-ibig lamang ng Panginoong Hesus Kristo. Tiyak na mayroon pong magbabalik loob sa Diyos kapag ginawa ko natin ito. So, maunawaan mo natin ang katotohanan ito, no? Maunawaan natin ang katotohanan ito na mismo ang Panginoon ang nagparana sa atin ng pagmamahal, ng pag-ibig upang magawa din mo natin. Ibang-iba ang pag-ibig ng daigdig. Ang pag-ibig ng daigdig na unawaan natin ngayong umaga, nakasentro sa sarili. At madalas na kapag ito nakasentro sa sarili, ito yung ugat ng pagkakasala. Kasi anong sinasabi nito? Gusto ko magkaroon ng ganyan, gusto ko akin to, gusto ko ito mangyari. Subalit ang pag-ibig na mula sa Panginoon, kasama ko yung sakripisyo. Kaya nga po, ang pagiging Kristiyano, no? Ang pagiging Kristiyano, unawain mo natin na hindi ito yung masunod yung gusto mo, kundi ikaw yung susunod. No? Kung nung araw, gusto mo palagi masunod, ngayon, hindi ikaw ang masusunod. Anong pinag-uutos ng Panginoon? To deny yourself. No? Limutin ang ukol sa sarili at anong gagawin mo natin? Nandun yung pagpapailalim sa kalooban, yung cross na dapat natin pasahin. Okay? Yun yung pagsunod natin sa Panginoon, kalooban ng Panginoon. Kahit na pumasok ka sa butas ng karayong, bangkat yan ang kalooban ng Panginoon. No? Ba't literally napapasok ka sa butas ng karayong? Kung ano ang sinasabi ng Word of God, anong butas ng karayong maaaring pasukin mo ngayon? Yung butas ng karayong maaaring papasukin mo ngayon na magpatawad sa iba, bunga ng pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Anong butas ng karayong meron ka ngayon? No? Yung extend mo yung buhay sa iba, no? Na hindi nakatokus sa sarili mo, maaaring yung butas ng karayong na maaaring gawin mo. Mga kapatid, napakahalaga ng pag-ibig. Ang iglesia nito, ang church nito, ay tunay na magiging light. Magliliwanag pa sa iba kung ito'y sasakapan ng pag-ibig na mula sa Panginoon. Tiyak na marami pang lalapit sa Panginoon na Hesus Kristo. Makikilala siya ng lubusan kung tayo naman po ay magpapahayag sa iba ng pamamahal ng Panginoon. Umpisahan natin i-surrender yung buong buhay natin sa Panginoon. Patuloy na i-surrender. At higit na mangibabaw yung love ni Lord at hindi yung pag-ibig natin sa ating sarili. Kapag ka napapansin mo natin para mas mahal natin ang ating sarili, no? I-review natin. No? Sa pamamagitan ng Word of God. Oy, sabihin natin sa ating sarili, hindi na ikaw nabubuhay dyan. Mayroon ng totoong nabubuhay ka na nagbibigay buhay, si Kristo. Nabubuhay ka na ngayon sa pag-ibig ng Panginoon. Napakaganda ng daigdig kung tunay ang pagmamahal na ating nararanasan mula sa Panginoon at hindi naman ang ating na-extend sa iba. Mga kabataan, maging totoo ang inyong pag-ibig sa Panginoon. At hilingin niyo sa Kanya na lubusan niyo pang makilala ang Panginoon Jesus. Mga magulang, ganun din naman. No? May mga relationships sa loob ng tahanan na medyo nagiging alanganin, pero kung mangingibabaw ang pag-ibig, nandoon yung kaayusan. Nandoon yung pag-unawa maging sa bawat isa. Hindi ito yung pag-iisip na ako yung dihado dito eh. No? Yung dihado sa Tagalog. Ako yung lugi dito eh. Kasi ang dami niyang ginawa laban sa akin. No? Eh, walang tunay na pag-ibig doon. Pag-ibig pa rin sa sarili. Kasi yung tunay na pag-ibig mula sa Panginoon, hindi ba rin lugi ka? No? Hindi ba rin ang lugi ka? No? Meron namang Diyos
meron namang matuwid na Diyos para yung iniisip mong kalugihan ay kanyang puluan. No? Sa sino man pong tunay na umiibig sa Panginoon, kailanman po walang kalugihan. Kasi alam ng Panginoon kung paano kanya susuklihan. So, mga kapatid, mahalaga makita natin ang katotohanan ito. Biblical meaning of love, hindi ko nakasentro sa sarili. Kundi ito po, yung biblical love, no, is self-sacrificing love. Biblical love is generous. Biblical love is unending. Biblical love is undeserving and often unreciprocated. And biblical love is lavish. Ito po yung dapat na mangibabaw sa atin na makita natin ngayong umaga. May bagay man na dapat natin itong ma-extend, na dapat natin itong ma-apply, at minsan nahihirapan tayo, mayroong Panginoon na tutulong sa atin. Ayon sa kanyang habang at biyaya, magagawa natin ito. Tayo pong lahat ito. Ang pag-ibig ng Panginoon ay tunay pong karanasan sa buhay ng mga manampalataya. Hanggat hindi ko kagaya sinabi ko kanina, hanggat hindi natin na-experience, hanggat hindi natin nararanasan yung pagmamahal ni Kristo, mahirap talaga na pairalin ang pag-ibig na ito. Subalit kung mararanasan natin at makita natin ang ating sarili sa isang katayuan, isang kalagayan na walang magagawa para sa sarili, dahil sa kasalanan, inabot niya pa rin tayo. Niligtas niya pa rin tayo. Hindi lamang sa paraan na sabihin niyang ligtas ka na, kundi sa paraan na isugo niya ang kanyang anak. Magkatawang tao yung kanyang anak. At pagkalipas ng mga ilang taon, naglingkod, at hindi yun yung naging hangganan ng paglilingkod ng Panginoong Jesus. Ito'y nahayag doon sa krus ng Kalbaryo. Ilagay natin ang ating kalagayan sa kalagayan ng Panginoong Jesus habang nasa krus. Mahirap banggitin ang salitang pagpapatawad sa sino mang nahihirapan. Subalit ang ipinako sa krus ay Panginoon ng pag-ibig. Kaya kanyang nagawa yung bagay na yun. Minsan maaaring isipin natin, perfect kasi siya at ako na may imperfect. Subalit ikaw ay pinaging banal ng Panginoon at kanyang nilinis at patuloy na tinatago. Ang kanyang salita ngayong umaga ay maaaring tugon sa ating puso, sa ating katanungan, sa bagay na gusto na natin gawin ng araw pa pero hindi pa natin magawa. Sapagkat minsan ang nakikita natin ang ating mga sarili. Ngayong umaga, maliwanag ang mensahe ng Panginoon. Kaya nating gawin ang pag-ibig nito. Kaya nating magawa sapagkat meron tayong buwaran. Mismo ang Panginoong Jesucristo. Magagawa rin natin dahil mayroong Santong Espiritu na nagkakaloob ng bunga ng pag-ibig. May mga bagay, may mga desisyon tayong nais gawin ngayon. Sa ating sarili ang hirapan tayo, lalapit tayo sa Panginoon. At iniligay natin ang mga bagay na yan sa Kanya. At tayo susunod sa kung anong nais na mangyari. Sigurado magkakaroon ng kagalingan kung meron kang mga sugatang puso ngayon. Sigurado magkakaroon ng kaayusan ng mga relationship kung mayroong handang sumunod. Tayo may manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord.
Maaaring meron ako sa atin na may kalagayan, may mga sitwasyon na nahihirapang gawin, na extend yung biblical law. Subalit ngayon pong umaga, maliwanag ng mensahe sa atin ng Panginoon. Ating gagawin at isa sa katuparan sa kanyang biyaya. Ayon sa kilos ng Banal na Espiritu. Dahil ang Diyos, saliksik mo po ang aming mga kalooban, ang aming mga puso. Higit mo kaming nakikilala, Panginoon. May mga panahon sa aming buhay na ang kirot hapdi ay patuloy na bumabalik sapagkat dumarating ang panahon ng Diyos na minsan hindi namin panatutunan yung tunay na pag-ibig na mula sa iyo. Pag-ibig na natin yung sacrifice, pag-ibig na natin yung forgiveness sa iba, pag-ibig, Panginoon, na kumbaga kagaya ng pag-ibig mo, Panginoon. Dahil madalas kami nakasentro sa aming sarili. Lord, forgive us. Na dumarating man ang panahon na kami po patuloy na nagiging sentro ang aming mga sarili at higit namin nilalasap yung sakit kaysa sa yung pag-ibig na mula sa iyo. Dakilang Diyos, dalangin ko po ang kagalingan sa puso ng sino man nagkaroon ng karanasan na mga pait na nakaraan sa kanilang buhay. Subalit higit kong hinihiling dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin na ipaunawa at iparanas mo ang pag-ibig na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Na makita namin sa aming buhay, kami yung pinatawad, kami yung inindig sa gitna ng aming mga kasalanan. At turuan mo din kami, O Diyos, na gawin din po ito maging sa ibang tao. Lord, tunay nga po na may mga kanya-kanya kaming kakaharapin sa buong isang linggo ito. Subalit, yaman ikaw ang Diyos na nagsasaayos ng lahat. Ikaw ang Diyos na nasa kontrol ng lahat. We pray, Lord, na pangunahan mo kami. Ngayong pong umaga, amin pong isinusuko ang aming buhay sa iyo. At buong pagtitiwala, Panginoon, na may maaayos na mga relasyon sa linggong ito. May muling maaayos na mga samahan dakilang Diyos dahil sa pag-ibig na mula sa iyo. Panginoon, maraming salamat po. Naging salita ay nagpaalala sa amin. Patuloy mo kaming tulungan na makilala namin ang aming sarili kung sino kami sa iyong harapan. Turuan mo kami, O Diyos, na ang aming pag-ibig mas higit na mag-ibabaw yung pagmamahal namin sa iyo at maging sa ibang tao. Lord, mula po sa araw na ito, kasangkapanin mo kami na maging daluyan ng pagpapala ng iyong pagmamahal. Na marami pang tao ang magsipagbalik loob sa iyo. Marami pang mga tao makakilala sa iyo. Yaman ito ang iyong nais ng lahat ay maligtas. Amang banal, dalangin po namin na patuloy mo pangunahan mula po sa mga kabataan, mga batang narito, sa mga magulang, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na babalik kami sa mga susunod na gawain sa lugar na ito na mayroong magandang patotoo. Bunga ng iyong salita na amin pong tinanggap ngayon. Amang banal, salamat po at inilalagay mo namin ang lahat sa iyong makapangyarihan at pagpapalang kamay. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo maging aming buong buhay. Isinusuko po namin sa iyo, Panginoon, maging laman ang aming mga kalooban. Salamat po, Panginoon, at patuloy namin dalangin ang kagalingang makalangit ang iyong pagkaloob dahil sa pag-ibig na iyong pinaranas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Diyos. Sa iyo lamang po ang parangal at pagpuli sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas.
Praise God. So, tunay po na magagawa ko natin ang pinagagawa ng Panginoon. Okay? So, sabihin natin sa ating katabi, magagawa mong umibig dahil sa pag-ibig ni Kristo. So, praise God. So, ngayon po, okay, habang tayo po ay naghahanda ng ating pong sa ating pong offertory. So, mayroon tayo mga mahalagang mga announcement, okay, na dapat po natin patuloy na maalala, okay. So, ang ating pong gawain sa Thursday night, okay, Thursday night, meron po tayong midweek service. Mag-uumpisa ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Okay? Midweek service po natin. So, meron sumayad yung mga nasa ibang mga barangay na napakalayo. So, o nasa ibang mga munisipyo at medyo alanganin. So, okay lang po sa inyo. Pero yung mga malapit po, sama-sama tayo dito at mahal tayo mag-invite ng iba pa na sila naman po iba pagpapala. So, ngayon din po, no? Every Saturday, meron pong gawain ang mga kababaihan po natin. Mag-uumpisa ng alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. So, ito po yung napakagandang pagkataon na makipag-fellowship sa mga kababaihan. Okay? And then, pagka-Sunday naman po, ang service po natin ay nananatiling alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Pero 8:45, andito na po tayo sa church, syempre. So, pagkahapon naman, ang gawain po natin ay yung gawain ng mga kalalakihan, alas 3 hanggang alas 4. At yung mga kabataan naman, yung NXA Youth Life, alas 3 hanggang alas 4:30 naman. Okay? Mamaya, 11 to 12, yung mga nasa School of Workers, ay papapatuloy natin yung ating pong pag-aaral, no? Ng discipleship para matapos na po at another batch naman ng ang mga mag-i-enroll sa ating pong school workers. Okay? So, yun po yung mga announcement po natin. Meron po ako na-i-post sa ating pong Facebook group ng LWCCAG members. Okay? At ito po ay patungkol sa isang kapatid po natin na nangangailangan ng tulong na nung nakaraan po ay nakaluwas na ng ospital, subalit napakalaki po ng bayarin. So, bilang mga magkakapatid at sino man pong lumalapit, tumihingi ng tulong, ayon po sa salita ng Diyos na atin pong tinanggap ngayon, gagawin po natin ang bagay na ito na makapagpaabot ng tulong para sa atin pong kapatid, no? Sa ating kapatid na kapapanganak pa lang at nasasarya. Okay? So, po, okay, I think po yung ating pong mga offering, okay, ilagay mo natin sa envelope, no? Yung mga tithes and offering, nasa envelope na. And then yung mga ibig sabihin, kapag ka nasa labas na hindi ko nakalagay sa envelope, ito ko yung tulong natin na maaaring extend sa kanila. Pero kung meron pong nakasobre pa rin, sulatan lang natin yung sobre, okay, na ito ko ay tulong para sa ating pong kapatid na nanganak. Okay? Ay Sister Lori Pen Istudillo. Okay? Or pangalanan lang po natin, Lori Pen Istudillo. Okay? So yun na lang po ilagay natin. Kung kung may nakasobre. Pero kung hindi mo nakaslagay sa sobre, mamaya kapag kabilinan po yan ang ating pong treasurer, ito po ay nangangahulugan, ito po ay tulong kapag hindi mo nakasobre. Pero kapag nakasobre naman, ito po ay offering or ito po ay tithes. Pero kapag nakasobre na may nakasulat, mapupunta ko yan sa dapat na kapatiran na dapat natin tulungan. Okay? So, ilagay naman, kung nakasobre naman, ilagay na lang po yung pangalan ng kapatid natin. Okay? Lori Pen Istudillo. Or lagayan nyo lamang po ng tulong sa kapatid. Okay? So, ipanalangin po natin ang mga kaloob na ito at maging ang mga tulong na maaaring malikom natin ngayon sa ating pong kapatid. No? So, let us pray. Dakilang Diyos sa langit, salamat po sa mga pagpapalang aming natatanggap.
Salamat po, Diyos, dahil Ikaw ang Diyos na pinagmumula ng napakasaganang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ngayon kung umaga, Panginoon, mahahayag at may apply nga po namin, O Diyos, ang iyong salita. Lalong-lalo na sa aming kapatid na nangangailangan ng tulong. Lord, we pray na i-bless mo nga po ang mga tulong na ito na aming i-extend sa aming pong kapatiran. At kayaan mong magamit, Panginoon, sa kanilang pangangailangan. Gayon din naman, O Diyos, ang aming pong mga kaloob. Ang ikapo, hayaan mo, Panginoon, na gagawin mo namin ito, O Diyos, hindi dahil sa nais namin pagpalain kami. Sapagkat bago pa man kami humakbang ng kung anumang bagay, matagal mo na kami pinagpala. Maggusturuan mo kami, O Diyos, na sa aming pagkakaloob, ginagawa namin ang bagay na ito dahil mahal ka namin, Panginoon. Ang mahal namin ang gawain na iyong pong pinagkaloob sa amin at maging iglesia na aming kinabibilangan. Lord, salamat po at hayaan mong higit na magibabaw sa amin yung kagalakan na gawin ko ito. Dalangin po namin ng Diyos ng pagpapalang makalangit ang patuloy na maranasan ng bawat isa. Purihin ka po, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus na Panginoon. Amen and amen. Praise God.